Sa harap ng aking ina, si Tita Elena, hinamon ako ni Ricardo. Tinawag niya akong walang kwenta dahil hindi ako kumikita. Doon ko naramdaman ang lamig ng hangin sa sala, habang hawak ko ang resibo ng kuryente na 10 beses na mas mataas kaysa sa sweldo niya. Nagpapasalamat pa siya sa akin, habang sinasabing ako ang dahilan ng kanyang pagkastak. Pero sa loob-loob ko, may ngiti, isang malamig na ngiti. Mayroon akong tinatagong titulo. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon. Ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Napakapamilyar ng sofa na ito, yari sa malambot na tela. Ang mismong sofa na binili ko gamit ang sarili kong ipon. Dito ako nakaupo, sa sala namin sa Metro Manila, nang biglang mailumipad sa ere. Hindi ko alam kung saan nanggaling, basta nakita ko na lang, dahan-dahang umiikot, bago ito dumapo mismo sa aking mukha. Bahagya akong napasinghak. Ang matulis na gilid nito ay sumagi sa aking pisngi, nag-iwan ng manipis na hiwa. Hindi ako gumalaw. Para bang ang katawan ko ay biglang naging bato sa aking kinaupuan. Nandoon si Ricardo. Nakatayo siya sa harap ko. Ang boses niya, alam niyo ba, parang hindi na boses ng lalaking natulog sa tabi ko sa loob ng 3 taon. Malamig. Walang emosyon. Parang nagtatapon lang siya ng basurang matagal nang nabubulok sa bahay niya. Maria, pirmahan mo na, sabi niya. Pagod na ako, Maria. Hindi ko na kaya pang makasama ang isang babaeng walang ambisyon, tamad, at puro pangarap lang ang alam. Tumingala ako. Tinitigan ko ang mga mata ng lalaking minahal ko. Noon, ang mga mata niya ay puno ng paghanga, o iyon ang akala ko. Ngayon, puro pagkasuklam lang ang nakita ko. Bakit, Ricardo? Tanong ko. Napakahina. Ngunit hindi nanginginig ang boses ko. Kakaiba. Nakakaramdam ako ng matinding kapayapaan. Siguro, dahil sa dami na ng matatalim na salita niya noong nakaraang taon, ang puso ko ay hindi na marunong masaktan. Ang sakit ay naging manhid na lang. Bakit pa ako tatanungin, Maria? Tingnan mo ang sarili mo. Buong araw nasa bahay, walang kinikita, walang koneksyon, hindi mo masuportahan ang karera ko. Naglakad siya paikot-ikot sa malawak na sala, nakapamiwang. Ako ay isang direktor, Maria. Kailangan ko ng asawang kayang isama sa mga hapunan para sa negosyo. Isang asawang nakakaunawa kapag nag-uusap tungkol sa mga investment. Hindi isang babaeng ang alam lang ay presyo ng kamatis sa palengke. Huminga ako ng malalim. Ako ang nag-aasikaso ng bahay na ito, Ricardo. Lahat ng kailangan mo, inihahanda ko. Tinitiyak kong komportable ka. Naputol niya ang sinasabi ko. Trabaho iyan ng kasambahay. At para malaman mo, may nakita na akong mas karapat dapat sumama sa akin. Isang tao na kasing level ko. Ah, iyon pala ang dahilan. May iba. Si Carla. Alam ko na. Ang kutob ng asawa, hindi nagkakamali. Bukod pa sa matapang na amoy ng pabango na madalas naiiwang baho sa mga damit niya. Pero pinili kong manahimik, naghihintay sana sa kanyang katapatan. Ang katapatan niya ay dumating sa anyo ng mga papeles ng diborsyo. Kaya mo na ba akong paalisin? Tanong ko ulit. Masyadong maganda ito para sa iyo. Ito ay bunga ng aking pawis, sagot niya ng may buong kumpiyansa. Halos tumawa ako sa narinig ko. Ang bunga ng pawis niya. Lubos na naniwala si Ricardo sa sarili niyang kasinungalingan. Nakakalimutan niyang ang paunang bayad para sa bahay na ito, ang buwan ng hulog, pati ang mga muebles, lahat ay galing sa aking bank account. Ang account na akala niya ay maliit na barya na lang ang laman mula sa pinamimili. Nang makita niyang hindi ako gumagalaw para mag-impake, namula sa galit ang mukha niya. Mabilis siyang naghanap sa bulsa, kinuha ang mamahaling cellphone niya, na binili ko rin sa ilalim ng peking bonus mula sa kumpanya at mabilis na may tinawagan. Binuksan niya ang loudspeaker.
Hello po, bati ni Ricardo sa tono na kunwari magalang pero puno ng tensyon. Ang numero ni Tita Elena ang tinawagan niya. Sa kabilang linya, narinig ang mahinahon ngunit matatag na boses ng aking ina. Ricardo, ano yun? Bakit ka tumawag ng ganitong oras? Tinitigan ako ni Ricardo na may ngising mapang-uyam. Pasensya na po sa abala, ma'am. Gusto ko lang pong sabihin na, pakisundo na po ang inyong walang kwentang anak ngayon din nakipag-divorce na ako sa kanya. Isa lang siyang pabigat sa marangya kong bahay. Ayokong makita pa ang mukha niya. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Lumakas ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam ko na ang susunod na mangyayari. Ang aking ina, si Elena, ay hindi ganoong klaseng babae na pwedeng sigawan o hamakin. At ang aking ama, si Don Arturo, ay mas masahol pa sa bangungot para sa sinumang nangahas manakit sa aming pamilya. Iyon pala, sagot ng ina ko, sobrang kalmado. Sobrang kalmado. CJ, Ricardo. Kung iyan ang gusto mo. Nagkataon na malapit lang kami dyan ng iyong ama. Darating kami sa loob ng 1 oras. CJ, wag na kayong magtagal. Ayoko na siyang makita, sagot ni Ricardo ng mayabang. Pinatay ang tawag. Itinapon ni Ricardo ang telepono sa sofa sa tabi ko. Narinig mo? Kahit ang nanay mo, sumusuko na. Sigurado akong nahihiya siya sa pagkakaroon ng anak na katulad mo na bigo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Magbabayad ka sa ginawa mo, Ricardo. Ang tanging pagsisisihan ko ay ang mapakasalan kita, sagot niya ng may pang-iinsulto. Pagkatapos, nagtungo siya sa kusina. Nagbuhos ng malamig na tubig, para bang katatapos lang niya ng isang matagumpay na negosasyon, na iwan akong mag-isa sa sala. Ang lamig ng tubig na ininom ni Ricardo ay hindi man lang umabot sa akin. Pumunta ako sa kusina, hindi para magluto, kundi para tingnan ang sarili ko sa salamin. Ang asawa ko, ang taong nag-iisang nakakakita sa akin noong una, ano na ang nangyari sa kanya? Dito nagsimula ang lahat. 3 taon pa lang ang nakalipas. Nakilala ko siya noong bago pa lang siya sa isang subsidiary ng kumpanya ng aking ama. Siyempre, hindi niya alam na sa amin pala ang kumpanya. Ambisyoso siya. Hindi niya kinukutya ang pagiging simple ko. Sabi niya, gusto niya ang mga babaeng may tinatapakan sa lupa. Naalala ko pa ang pangako niya sa isang maliit na kainan noong nag-propose siya. Ang singsing niya ay mura lang, pero ang mga salita niya noon ang bigat. Magtatagumpay ako, Maria. Balang araw, magiging direktor ako, at kapag nangyari iyon, ikaw ang gagawin kong reyna ko. Pumayag akong pakasalan siya, kahit may pagtutol pa ang aking ama. Sinabi ni Papa noon, Maria, ang lalaking masyadong maraming nagsasalita, madalas mahina ang kilos. Pero kung iyan ang gusto mo, susuportahan kita. Pero huwag mo munang sabihin kung sino ka, hanggat hindi niya na ipapakita ang tunay niyang katapatan. Tama si Papa. Ang katotohanan ay unti-unting lumabas pagkatapos naming magpakasal. Hiniling niya sa akin na huminto na sa pagtatrabaho. Hindi bagay sa asawa ng isang magiging direktor ang napapagod, sabi niya. Ikaw na lang dito sa bahay, alagaan mo ako. Ako na ang maghahanap buhay. Ang dangal daw ng isang lalaki ay nasa kakayahan nitong buhayin ang kanyang pamilya, wika niya. Sinunod ko siya. Akala ko tanda iyon ng responsibilidad. Pero iba ang naging realidad. Ang sweldo niya bilang senior employee ay hindi ganoon kalaki, pero ang gusto niyang lifestyle, napakalaki na. Gusto niya ng mamahaling relo para igalang siya ng mga kliyente. Gusto niya ng kotse na nakaloon na ang hulog ay halos hindi na kinakaya ng budget namin. Gusto niyang kumain sa mamahaling restaurant tuwing weekend para magporma sa social media. Ricardo, naubos na ang pambili ng lingguhang pagkain. Paano na ito? Reklamo ko pagkalipas ng 3 buwan. Nagalit siya. Naubos na. Sobra ka sa pagiging maluho.
Binigyan kita ng tig 3,000 piso kada linggo. Paano naging kulang iyan? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag na ang 3,000 piso ay kailangang ipambayad sa kuryente, tubig, at pang-araw-araw na bilihin sa syudad na ito, habang ang malaking bahagi ay ginagastos niya sa mga hindi naman kailangan. Ang mali ko lang, Maria, ay ang lihim na pagtulong ko sa kanya. Hindi ko kaya siyang makita na stress. Ayokong maramdaman niyang isa siyang bigo. Kaya tumawag ako kay Atty. Ben, Atty. Ben, pakiusap, ayusin niyo na po na magkaroon ng performance bonus si Ricardo sa payroll. Gawin ninyong 3,000 piso kada buwan. Sabihin niyo recognition ito mula sa management. Protesta ni Atty. Ben noon. Maria, hindi ito magandang pagtuturo. Lalaki ang ulo niyan. Gawin mo na lang, Atty. Ben, gusto ko lang na sumaya ang asawa ko. Ang tanga ko. Ang 3,000 pisong dagdag, kasama ng mga peking bonus na inuutos ko kada quarter, ay nagpabago sa pakiramdam niya. Naniwala siyang galing sa kanya ang lahat. Akala niya, siya ang ginto ng kumpanya. Tuwing ipapakita niya ang notifikasyon sa bangko, tuwang-tuwa siya. Kita mo, mahal. Alam nilang may potensyal ako. Dahil ito sa sipag ko, hindi sa swerte. Hindi niya kailanman nalaman na ang perang iyon ay galing sa mana ng lola ko na inilipat ko lang sa kanya. Hindi niya alam na tuwing iniimbitahan niya ako sa mamahaling hapunan at sinasabing order ka lang, ako ang bahala, ako pala ang nag-iimbita sa aming dalawa. Ang kasinungalingang iyon ang nagpalaki sa kanyang ego hanggang sa naging halimaw. Nagsimula siyang maliitin ako. Pakiramdam niya, dahil sa peking laki ng sweldo niya, may karapatan siyang maging hari ng bahay. Nagsimula siyang mag-utos na parang isa akong utusan. Dalhan mo ako ng kape. Ayusin mo ang damit ko, walang gusot. Ano bang ginagawa mo buong araw dito? Ang bahay, maalikabok pa rin. Tuwing susubukan kong mag-usap tungkol sa pera, pinuputol niya ako. Ikaw, ano ba ang alam mo sa pera? Pera mo lang ang alam mong gawin ay gastusin. Ako ang nagdadala ng pera, ako ang nagpapakapagod sa opisina. Ikaw, mag-enjoy ka na lang sa resulta, may reklamo ka pa? Ang totoong sitwasyon na narinig ko kay Atty. Ben ay mas masakit pa. Sa opisina, si Ricardo ay kilala bilang empleyadong medyo tama lang. Madalas malate, ipinapasa ang trabaho sa mga interns, at mas nakatuon sa pagpuri sa mga boss kaysa tapusin ang proyekto. Pero dahil sa lihim na pagkilos ko, ligtas ang pwesto niya. Ang pag-angat niya ay hindi dahil sa galing, kundi dahil sa asawang inakala niyang bobo. Ang sukdulan nito ay ang bahay. Gusto niya sa Forbes Park area. Itinuro niya ito ng mayabang. Ito ang pangarap kong bahay, bibilhin ko. Milyon ang halaga. Ang sweldo niya, kahit may mga bonus ko, ay hindi pa sapat para sa down payment. Pero muli, bulag ako sa pag-ibig, kaya kumilos ako. Binili ko ang bahay ng buo gamit ang ipon ko, pero pinakiusapan ko ang notaryo na gawing parang si Ricardo ang bumili gamit ang soft mortgage mula sa kumpanya, na muli, kumpanya pa rin ng aking ama. Humagulgol siya sa tuwa nang matanggap ang susi. Nagawa ko, mahal. Nabigyan na kita ng palasyo. Umiti ako noon, iniisip na mas mamahalin niya ako. Ngunit paglipat namin, lalo siyang lumayo. Naramdaman niyang tumaas na ang kanyang level. Nakihalubilo sa mga peking high society, nagsimulang tumaya sa online, dahil pakiramdam niya ay walang katapusan ang pera niya. At doon niya nakilala si Carla, hindi ako nagmadaling mag-impect. Hindi ko kinuha ang mga damit ko o ang mga alahas na bigay niya. Sa halip, bumalik ako sa aking pwesto sa sofa, pinagmasdan ang bawat sulok ng bahay na ito. Ang mga litrato sa dingding, ang Murano glass vase, ang Persian silk rug, lahat pinili ko. Lahat binayaran ko. Si Ricardo ay isa lamang maswerteng tao na nakinabang sa mga bagay na ito, ngunit masyadong mayabang para mapansin iyon. Eksaktong 1 oras ang lumipas.
Narinig sa labas ang ugong ng makina ng sasakyan. Hindi lang iisa. Parang isang maliit na prosesyon. Si Ricardo, na nanonood ng TV na nakataas ang paa sa mesa, ay kumunot ang noo. Sino ba iyang maingay na iyan? Ungol niya. Tumayo siya at tumingin sa bintana. Biglang nanigas ang katawan niya. Ano? Bulong niya. Tumayo rin ako at naglakad ng mahinahon patungo sa pintuan. Sa labas, sa tapat ng matayog na bakod, tatlong makintab na itim na sedan. May escort car sa unahan at likuran. Sa gitna, isang marangyang limousine na bihira lang makita sa mga kalsada. Lumingon si Ricardo sa akin, puno ng pagkalito. Maria, sino-sino ang mga sasakyang iyan? Sabi ng tita mo, susunduin ka niya, pero bakit ganito? Hindi ko na siya pinatapos. Nang bumukas ang gate na binuksan ng security guard ng subdivision na nanginginig sa paggalang, pumasok ang mga sasakyan. Naglabasan ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit at may headset. Isa sa kanila si Atty. Ben, ang pinagkakatiwalaan ng aking ama, ay mabilis na nagbukas ng pinto ng gitnang sasakyan. Una, bumaba ang aking ina, si Tita Elena, nakasuot ng eleganteng damit at shades. Sa kabilang pinto, bumaba ang isang lalaking may edad, si Don Arturo. Ang aura niya ay nagpatigas sa hangin. Ang mga mata ni Ricardo ay nanlaki. Iyan si Don Arturo Valero, ang may-ari ng Valero Conglomerate. Anong ginagawa niya rito? Pumasok kami. Ang mga yabag ng aking ama ay matatag sa marmol. Si Ricardo, sa kanyang pagkaaalipin, ay agad yumuko. Magandang hapon po, Don Arturo. Isang karangalan ang pagbisita ninyo sa aking simpleng tahanan, sabi ni Ricardo, nanginginig ang boses. Pasensya na po sa kalat. Inaayos ko lang po ang usaping pampamilya sa asawa ko. Huminto ang aking ama sa harap niya. Hindi niya sinuklian ang kamay na inabot ni Ricardo. Ang iyong tahanan, sabi ng ama ko, umalinggaw ang boses. Opo, sir. Ang bahay na ito ay bunga ng aking pagsisikap, sagot ni Ricardo, pinipilit mumiti. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Lumapit ang aking ina sa akin at mahigpit akong niyakap. Ayos ka lang ba, mahal, bulong niya. Tumango ako, pinipigilan ang luha. Nakatingin si Ricardo, nalilito. Pasensya na po, Don Arturo, maam. Bakit niyo po niyayakap si Maria? Anak ko po siya. Binitawan ako ng aking ina at humarap kay Ricardo. Ang tingin ay nakamamatay. Si Maria ang tanging anak ko. Ang anak na tinawag mong walang kwenta at pabigat. Para siyang nabawasan ng dugo. Hindi ito maaari. Si Maria, ang anak ni Don Arturo Valero. Dito ko naramdaman ang bahagyang pag-angat ng aking kalooban. Sa wakas, ang katotohanan ay lalabas at hindi sa paraang gusto niya. Hindi totoo iyan, Ricardo, kalmadong sabi ng aking ama. Sabi niya, gusto niya ng pagmamahal para sa kung sino siya, hindi dahil sa yaman namin. Isang hakbang ang ginawa ng ama ko, kaya umatras si Ricardo hanggang sa may mabangga siyang console table. Isang oras ang nakalipas, sabi ng ama ko sa mababa, ngunit nakakatakot na tono, tinawagan mo ang asawa ko. Inutusan mo kaming sunduin ang walang kwentang anak namin. Pinalayas mo siya. Hindi ko po alam, sir. Sumpa ko, hindi ko po alam, umiiyak na si Ricardo. Hindi ang asawa ko ang kailangang umalis. Ang bahay na ito, ang lupa, lahat ay nasa pangalan ni Maria Valero. Ang titulo ay nasa safe ko. Akala mo ba kaya mong bumili ng bahay sa Green Hills sa loob ng 3 taon sa sweldo mo? Hindi sa panaginip mo. Ang katotohanan ay tumama kay Ricardo ng mas masakit pa sa isang sampal. Ang bahay na ipinagmamalaki niya, simbolo ng kanyang tagumpay, hindi kanya. Mas mabuting ikaw ang umalis sa bahay ko, sigaw ng aking ama. Sa sandaling iyon, bumagsak ang buong pagkatao ni Ricardo. Ang lalaking nagyabong kanina, ngayon ay nanghina ang tuhod.
Lumuhod siya sa paanan ng aking ama, ang noo ay nakadikit sa malamig na sahig. Patawad, sir, patawad. Nagkamali ako. Nawala ako sa sarili, iyak niya. Sinubukan niyang abutin ang laylayan ng damit ko. Maria, mahal, pakiusap. Nag-aaway lang tayo. Pwede pa nating ayusin. Huwag mo hayaang paalisin ako ng tatay mo. Tulungan mo ako, mahal ko. Tinitigan ko ang tuktok ng ulo ng dating asawa ko. Kung dati, baka naawa ako. Baka lumuhod ako at inalo siya. Pero ngayon, nakikita ko lang ang isang taong walang dignidad. Ang natitirang pagmamahal ko ay naglaho na. Tumayo ka na, Ricardo, sabi ko ng malamig. Huwag mong dudumihan ng luha mo ang sahig ng aking bahay. Tumingala siya, basa ang mukha. Nakita niya ang ibang Maria. Hindi na ang asawang tahimik kapag sinisigawan. Kundi ang anak ng isang may-ari na ngayon ay pinapatayo sa lugar ang isang hindi marunong magpasalamat na alipin. Pahintulutan mong kunin niya ang gamit niya, pa, sabi ko. Pero bago siya umalis, gusto kong may makita siya. Gusto kong maintindihan niya ng lubusan kung sino ang itinapon niya. Tumingin ako kay attorney. Ben, ihanda mo ang mga papeles kahapon. At iimbita mo si Carla dito. Kumulimlim muli ang mukha ni Ricardo. Bakit, Carla? Para mas maging alaala ang kasiyahan. Umiti ako ng bahagya. Nagsimula pa lang ang unang kabanata, Ricardo. Ang paligid sa aming malaking sala ay biglang naging mabigat. Napagmasdan ko si Ricardo na ngayon ay nakasandal sa isang maliit na sofa, naghihintay sa pagdating ng kanyang ina. Isang oras ang lumipas. At narinig namin iyon. Ang ugong ng makina na hindi lang simpleng kotse. Ito ay tunog ng makapangyarihan. Tumayo ako at naglakad patungo sa pintuan. Sa labas, sa harap ng bakuran namin, 3 itim na sasakyan ang nakapila, mga huling modelo. May mga escort cars, at sa gitna, isang limousine na halos hindi nakikita sa kalsada ng syudad. Lumingon si Ricardo sa akin, lalong naguguluhan. Maria, sino-sino ang mga iyan? Iyon ba ang sundo ng tita mo? Hindi na niya natapos ang tanong. Nang magbukas ang bakod, dahil sa takot ng bantay, pumasok ang mga sasakyan. Naglabasan ang mga lalaking nakasuot ng itim, may mga headset. Isa sa kanila, si Atchoy. Ben, ang pinagkakatiwalaan ng aking ama, ay mabilis na nagbukas ng pinto ng gitnang sasakyan. Una, bumaba si Tita Elena, kalmado, hindi nagpapakita ng anumang pagmamadali. Pagkatapos, bumaba ang isang lalaking may presensya, si Don Arturo Valero. Ang mga mata ni Ricardo ay tila lumabas sa kanyang ulo. Ang kanyang bibig ay nakabuka. Iyan si Don Arturo Valero, ang may-ari ng Valero Conglomerate. Anong ginagawa niya rito? Nagpanik si Ricardo, inayos ang kanyang kupas na damit gamit ang nanginginig na kamay. Maria, bakit nandoon ang presidente ng kumpanya ko? Baka naman si Tita Elena ay kasambahay niya at sinundo siya sa sasakyan niya. Hindi ako sumagot. Binuksan ko na lang ng malapad ang pinto. Pumasok ang aking ama at ina nang hindi nagpapaalam. Ang mga yabag ng aking ama ay nagpatunog sa marmol. Si Ricardo, gamit ang pagkasipsip ay agad yumuko. Magandang hapon po, Don Arturo. Isang malaking karangalan po ang inyong pagbisita sa aking maliit na tahanan, sabi ni Ricardo, nanginginig ang boses, pilit mumiti. Patawad po sa kalat. Inaayos ko lang po ang gulo namin ng ex-wife ko. Huminto ang aking ama sa harapan niya. Hindi niya sinuklian ang kamay na inabot. Ang tingin niya ay matalim, parang nakakita ng dumi sa sapatos. Ang iyong tahanan, umalinggaw ang boses ng aking ama. Opo, sir. Ang bahay na ito ay bunga ng aking sipag at pagod, sagot ni Ricardo, kitang-kita ang pagpapawis. Ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang sentido. Lumapit si Tita Elena sa akin at mahigpit akong niyakap. Ayos ka lang ba, mahal, bulong niya.
Tumango ako, pinipigilan ang luha na gusto nang kumawala dahil sa aking naramdamang kaligtasan. Nagtaka si Ricardo. Pasensya na po, Don Arturo, Ma'am, bakit niyo po niya yakap si Maria? Anak ko po iyan. Binitawan ako ng aking ina at humarap kay Ricardo, ang tingin ay kayang pumatay. Si Maria ang tanging anak ko. Ang anak na tinawag mong walang kwenta. Ang anak na sinabi mong pabigat. Tila nang hina ang tuhod ni Ricardo. Namutla siya. Naglaho ang dugo sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa aking ama at muli sa akin. Hindi possible. Si Maria, ang anak ni Don Arturo Valero. Sumagot ang aking ama nang may bahid ng galit. Noong isang oras, tinawagan mo ang asawa ko. Inutusan mo kaming sunduin ang walang kwentang anak mo. Pinalayas mo siya rito. Hindi ko po alam, sir. Sumpa ko, hindi ko alam, nagmamakaawang hikbi ni Ricardo. Hindi ang asawa ko ang kailangang umalis, turo ng aking ama sa sahig. Ang bahay na ito, ang lupa, lahat ay binili sa pangalan ni Maria Valero. Ang titulo ay nasa safe ko. Akala mo ba sapat na ang sweldo mo para makabili ng bahay sa Green Hills area sa loob ng 3 taon? Hindi sa panaginip mo. Nabuka ka ang bibig ni Ricardo. Tumama sa kanya ang katotohanan na parang sampal. Ang pagmamalaki niya ay nawasak. Mas mabuting ikaw ang umalis sa bahay ko, singhal ng aking ama. Sa sandaling iyon, bumigay ang lahat. Ang lalaking naghagis ng papel ng diborsyo kanina ng mayabang, ngayon ay nanginginig ang tuhod. Lumuhod siya, at lumuhod sa paanan ng aking ama, ang noo ay dumikit sa malamig na sahig. Patawad, sir, patawad. Nagkamali ako. Nawala ako sa sarili, iyak ni Ricardo. Kumalat ang luha sa sahig na marmol na dati niyang ipinagmamalaki. Sinubukan niyang abutin ang laylayan ng damit ko. Maria, mahal, pakiusap. Sabihin mo sa kanila. Nag-aaway lang tayo. Pwede pa. Huwag mo hayaang paalisin ako ng tatay mo. Tulungan mo ako, mahal ko. Tiningnan ko ang tuktok ng ulo ng aking dating asawa. Kung dati, baka naawa ako. Pero ngayon, nakikita ko lang ang isang taong desperado at walang dignidad. Ang natitirang pagmamahal ay tuluyan ng naglaho. Tumayo ka, Ricardo, sabi ko ng mailamig. Huwag mong dudumihan ng luha mo ang sahig ng bahay ko. Tumingala siya, basa ang mukha. Nakita niya ang isang Maria na hindi na sunod-sunuran, kundi ang anak ng may-ari na nagtatama sa isang aliping hindi marunong magpahalaga. Pahintulutan niya na kunin niya ang gamit niya, pigil ko sa ama ko. Naging pag-asa ang mga mata ni Ricardo. Salamat, Maria. Alam kong mahal mo pa ako. Hindi ko siya pinutol. Hayaan mong kunin niya ang gamit niya. Pero bago siya umalis, gusto kong may makita siya. Gusto kong maintindihan niya kung sino ang itinapon niya. Lumingon ako. Kay attorney. Ben, ihanda mo ang mga papeles kahapon. At imbitahan mo si Carla dito. Muling namutla si Ricardo. Bakit, Carla, bulong ko? Para mas maging memorable ang kasiyahan. Ang tensyon sa sala ay lalong kumapal. Ang aking ama at ina ay umupo sa pangunahing sofa, parang hari at reyna na nagpapasya sa isang paglilitis. Si attorney. Ben ay nakatayo sa isang sulok, handa na. Si Ricardo ay nakasiksik sa maliit na sofa, nakayuko, hindi makatingin kahit kanino. Paminsan-minsan, sumusulyak siya sa akin, nagpapahiwatig ng pagmamakaawa. Ngunit nagpasya akong baliwalain siya. Kailangan ko ng mas malaking audience. Kailangan ko ng saksi. Tumunog ang intercom. Ricardo, mahal, ako si Carla. Bakit ang daming nakasuot ng itim sa labas? Sabi mo umalis na ang asawa mo. Ang matamis at makamandag na boses ni Carla ay umalinggaw sa tahimik na silid. Nagkulay abo ang mukha ni Ricardo.
Tumingin siya sa akin, nag-iiling, senyales na huwag na akong magpapasok kay Carla. Alam kong kapag pumasok siya ngayon, ang kanyang kasawian ay magiging isang malaking palabas. Umiti ako ng bahagya. Attorney. Ben, tawag ko. Buksan mo ang pinto. Anyayahan mo ang ating kagalang-galang na bisita. Malapit nang magsimula ang pangunahing palabas. Bahagyang humiti lamang ang aking ama habang humihigop ng tsaa. Magaling, Maria. Sirain mo hanggang sa ugat. Iyan ang anak ko. Bumukas ang pinto. Narinig ang tunog ng takong. At nang pumasok si Carla, nakasuot ng matingkad na pulang damit at may mamahaling branded bag, biglang naglaho ang kanyang ngiti nang makita niya ang tanawin. Hindi ito simpleng paghihiganti, ito ay isang eksekusyon. Natigilan si Carla sa pintuan. Ang kanyang tingin ay naglalakbay sa tensyonadong silid. Naroon ako, nakatayo ng may paghamon. Ang mga magulang ko, nakaupo na parang mga monarko. At si Ricardo, ang kanyang minamahal, nakaluhod sa sahig na parang talunan. Ang tanawin ay tiyak na nakakalito para sa kanya. Pero nang makita ko ang perpektong makeup ni Carla, bumalik ang isip ko sa isang gabi na umuulan, isang buwan ang nakalipas, ang gabing natuklasan ko ang baril na malapit ko nang gamitin. Umuulan ng malakas noon. Si Ricardo ay umuwi ng huli, laging may dahilan na late meeting daw. Umuwi siyang lasing, nagmumumulol ng hindi maintindihan, at bumagsak sa sofa nang hindi man lang tinanggal ang mamahaling sapatos. Ako, ang asawang noon ay tanga at tapat pa, ay lumapit para tanggalin ang sapatos niya at takpan ng kumot. Ngunit tumapo ang aking tingin sa kanyang briefcase na nakabukas sa lamesa. Sumisilip ang sulok ng kanyang laptop na company issue at naka-sleep mode pa. Hindi ko karaniwang hinahawakan ang mga gamit niya. Laging sinasabi ni Ricardo, mahalaga ang privacy, Maria. Huwag kang maging mapag-ari at makitid na asawa. Sa loob ng 3 taon, iginalang ko ang patakarang iyon. Inalang ko ang privacy niya, kahit pa sinusuri niya ang gastos ko sa grocery. Ngunit sa gabing iyon, may kakaiba akong naramdaman. Ang kutob ko bilang asawa na matagal ko nang pinigilan ay sumigaw ng malakas. Buksan mo, Maria. Buksan mo ngayon o pagsisisihan mo habang buhay. Sa nanginginig na kamay, binuksan ko ang laptop. Humingi ito ng password. Sinubukan ko ang anniversary namin. Mali. Ang birthday niya. Mali. Ang petsa noong na-promote siya bilang manager. Mali. Malakas ang tibok ng puso ko. Malapit na akong sumuko nang may naalala akong bulong niya sa pagtulog. Isang kakaibang pangalan na madalas niyang banggitin. Carla, mahal. 123. Kumurap ang screen. Access granted. Parang may malaking bato na tumama sa sikmura ko. Ang password ng laptop ng asawa ko ay pangalan ng ibang babae. Nawalan ako ng hininga. Puno ng luha ang mata ko bago ko pa man makita ang laman, pero ang sakit ay mabilis na palitan ng matinding kuryosidad. Kailangan kong malaman kung hanggang saan ang pagtataksil na ito. Ang una kong hinanap ay ang WhatsApp web na nakalogin pa rin. At tama nga, ang pangalang kay Carla, mahal, ay nakapin sa itaas. Kinlik ko ang usapan at doon bumagsak ang mundo ko. Hindi lang ito mga mensahe ng pag-ibig o mga sikretong pagtatagpo. Ang nabasa ko ay mas masakit pa sa simpleng pisikal na pangangaliwa. Nagtatawanan sila sa akin. Promise, nababagot na ako sa bahay. Ang asawa ko, parang estatwa, walang buhay. Lentil soup ulit ang ulam? Lentil soup. Kailan niya kaya mapapansin na ang level ko ay pangmayaman at pangmahal na alak? Carla, magtiyaga ka, mahal. Ang importante, tuloy ang daloy ng pera, hahaha. Kailan mo ako bibilhan ng bag na nakita natin? Huwag kang mag-alala, mahal ko, next month ang extra ko. Madaling linlangin si Maria. Sasabihin ko lang na kailangan ko ng pambayad sa kliyente at maniniwala siya sa lahat.
Tinakpan ko ang aking bibig para hindi marinig ng tulog na halimaw sa sofa ang aking pag-iyak. Kaya pala para sa kanila, isa lang akong free helper. Ako, si Maria Valero, ang nag-iisang anak ng may-ari ng conglomerate kung saan sila kumikita, ay itinuturing na isang probinsyana ng 2 taong ito na parang mga pulgas. Pero ang sakit ay wala pa ring ipinagbago kumpara sa natuklasan ko pagkatapos. Habang isinasara ko ang messaging API, may lumabas na notification sa email niya sa trabaho. Ang subject ay kahina-hinala. Internal Audit Notice, Financial Department Subsidiary. Ang aking mga daliri ay mabilis kumilos para buksan ang folder ng mga dokumento. Bilang isang may business administration degree at tumutulong sa aking ama sa pag-review ng financial reports mula pagkabata, alam ko kung ano ang hahanapin. Nakita ko ang isang nakatagong folder na may codename na T-Project na. Sa loob, walang work files. Mga records ng daloy ng pera. Nanlaki ang aking mga mata. Ang mga numero ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Si Ricardo ay nagpapalaki ng mga budget para sa office supplies sa nakalipas na taon. Nagpepeke siya ng invoices, gumagawa ng mga peking supplier, at dinidirekta ang sobra sa isang personal na account na hindi ko alam. Ang kabuuan, 3,500,000 piso. 3,500,000 piso ang ninakaw niya sa kumpanya ng aking ama. Para saan ang ganoong kalaking pera? Hinanap ko ang browser history niya. Malinaw ang sagot. Tumaya sa online gambling at ang iba pa ay transfers para sa upa ng mamahaling apartment ni Carla sa Salamanca, pati na rin sa mga mamahaling alahas at bag. Naluhod ako sa alpombra. Hindi ako makatayo. Si Ricardo ay hindi lang isang manloloko. Isa siyang kriminal. Isang magnanakaw. Tiningnan ko si Ricardo, natutulog, umaagos ang laway sa unan. Ang lalaking ito, na ang pagkatao ay pinrotektahan ko, na ang karera ay inihila ko pataas ng palihim, ay ginantihan ako ng ganito. Ninakaw niya ang puso ko, ninakaw niya ang oras ko, at ninakaw niya ang pera ng pamilya ko. Ngunit sa gitna ng paghihirap na iyon, may natagpuan akong mas mahalaga, ang kanyang kahinaan. Alam ko ang isang bagay tungkol kay Ricardo na walang ibang nakakaalam. May malalim siyang childhood trauma tungkol sa kahirapan at batas. Ang kanyang ama ay namatay sa kulungan dahil sa isang scam. Iniwan ang maliit na Ricardo na nabubuhay sa hirap, hinahabol ng mga nagpapautang. Kaya si Ricardo ay obses na magmukhang mayaman at matagumpay. Takot siyang bumalik sa pagiging mahirap, takot sa bilangguan. Iyon ang pinakamalaking takot niya. At sa laptop na iyon, hawak ko ang susi para gawing katotohanan ang pinakamasamang panaginip niya. Pinunasan ko ang luha ko ng may galit. Tapos na, bulong ko sa dilim. Tapos na ang pagiging tanga na Maria. Hindi ko na ginising si Ricardo para harapin siya. Hindi ako sumigaw. Sa halip, kumuha ako ng flash drive sa drawer. Kinopya ko ang lahat, ang mga usapan nilang mag-asawa, ang mga transfer sa apartment ni Carla, ang online gambling history, at ang Excel file ng pagnanakaw. Kinopya ko lahat. Nang matapos ako, ibinalik ko ang laptop sa dati nitong pwesto, eksakto kung paano ko ito nakita. Bumalik ako sa tabi niya, pinagmamasdan ang kanyang mukha. Dati may pagmamahal. Ngayon, target. Tulog ka ng mahimbing, mahal kong asawa, bulong ko ng mailamig. Nanginginig ang boses ko, kinokontrol ang isang galit na ngayon ay naging isang masamang plano. Enjoy mo ang matatamis mong panaginip na ikaw ay mayamang direktor, dahil paggising mo, sisiguraduhin kong mas nakakatakot ang realidad kaysa sa pinakamasamang mong bangungot. Ang gabing iyon ang pagbabago. Ang inosenteng Maria ay namatay kasama ng ulan. Ang natira ay si Maria, na maihawak na kahon ni Pandora, naghihintay ng tamang sandali para buksan ito sa harap nila. At nang makita ko si Carla sa pintuan ngayon, alam kong narating na ang sandaling iyon, pagkatapos umalis ng mga pulis na may dalang mga nakakulong na tao,
ang katahimikan na binalik sa bahay ay tila mas mabigat kaysa sa ingay kanina. Ang drama na iyon ang huling pagkakataon na makikita ko ang pagkatao ni Ricardo. Ngunit hindi na siya iyon. Naiwan lang ang alabok. Pagkatapos umalis ni Carla, na umiiyak at sigaw ng sigaw sa labas, nagpa siyang lumabas si Tita Elena. Kailangan niyang harapin ang mga kapitbahay. Nang pumasok ako ulit, nandyan si Laura, ang kapatid ni Ricardo. Hindi pa siya nakakapasok sa loob pero nakasandal na sa pinto, pula ang mga mata. Tila nakuha na niya ang balita sa kung anong paraan. Hindi ako naghintay. Laura, tawag ko at ang boses ko ay matigas na ngayon, walang bakas ng pag-aalala. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Mula ngayon, wala nang padala si Ricardo sa inyo. Wala nang hulog para sa gamutan ng nanay niyo sa probinsya. Wala na. Dahil si Ricardo ay nasa kulungan na at lahat ng ari-arian niya ay kumpiskado. Wala na ang pera na nagpapanatili sa inyong mamuhay ng komportable. Ang ekspresyon ni Laura ay nagbago mula sa galit tungo sa takot. Napagtanto niyang ang lahat ng luho na kinasanayan nila ay galing pala sa akin, sa pera ng pamilya ko. Nagsimulang umiyak siya, hindi dahil sa awa para sa kapatid niya, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang automatic di, Maria, bakit ka ganyan? Kapatid ko iyan. Kailangan niya ng tulong. Hinihingi ko sa iyo, bilang ate niya, binalingan ko siya ng tingin. Ito ang pinakamahirap na bahagi para sa akin, ang katotohanan na kailangan kong putulin ang mga linya ng pera na lihim kong itinulong sa kanilang pamilya dahil sa awa. Ngunit kailangan. Wala na akong obligasyon sa iyo, Laura. Wala akong obligasyon sa sinumang nagpilit na tawaging pabigat ang taong nagpapakain sa kanila. Lumabas ka na. At huwag ka nang bumalik. Wala siyang nagawa kundi umalis ng luhaan. Ang huling tanawin ko sa kanya ay ang pagtakbo niya palayo, pababa sa driveway. Pagkatapos, tumingin ako sa aking ama. Isang tango lang ang ibinigay niya. At sa sandaling iyon, nakita ko si Ricardo na hinahatak ng 2 pulis palabas. Huminto siya sandali. Lumingon siya sa akin. Hindi na siya humingi ng tawad, Maria. Wala na siyang sinabi. Tanging pagod at pagtanggap na lang sa kanyang kapalaran ang nakita ko sa kanyang mata. Walang paghingi ng awa, wala ng yabang. Tanging ang pag-amin na tama ang lahat ng sinabi ko. Sumara ang pinto ng patrol car. Ang tunog ng sirena ay unti-unting lumayo, nagdadala sa kanya palayo sa buhay na alam niya. Naramdaman ko ang bigat ng aking balikat. Hindi ako sumigaw ng husto. Hindi ako nagdiwang. Ang pakiramdam ko ay parang pagkatapos ng matagal at matinding paglilinis. Malinis na ang bahay, pero ang kaluluwa ko, pakiramdam ko, ay napagod din ang pagiging matatag ni Don Arturo at ang pag-aalala ni Tita Elena ang nagpabalik sa akin sa sarili ko. Hindi pa tapos ang lahat. Kailangan kong linisin ang sarili ko, hindi lang ang bahay. Nang makalabas ako sa pintuan, ang tahimik na hapon ay napalitan ng bulungan. Ang mga kapitbahay na dati ay nagtatago sa likod ng kanilang mga bintana, ngayon ay naglalakas loob na lumapit sa bakod. Si Aling Carmen, ang reyna ng chismis sa aming subdivision, ay nanguna. Nariyan din si Sylvia at Enrique na laging humahanga sa sasakyan ni Ricardo. Ang mga mukha nila ay halo ng gulat, usisera, at sa totoo lang, may bahid ng kasiyahan dahil may pinagkakaguluhan. Maria, mahal, tawag ni Tita Elena, hinila ako pabalik. Hayaan mo na ang bantay ang mag-asikaso sa kanila. Hindi mo kailangang harapin ang mga taong iyan. Umiling ako. Hindi, kung magtatago ako, gagawa sila ng sarili nilang kwento. Matagal nang sinira ni Ricardo ang pangalan ko bilang asawang walang kwenta. Ngayon, oras ko na para linisin ito. Bumaba ako sa hagdan ng porch. Ang mga hakbang ko ay matatag. Hindi na ako ang Maria na yumuyuko kapag kinakausap ang mga kapitbahay dahil sinasabi ni Ricardo na dapat akong maging mahinhin. Tumingin ako sa kanilang lahat, isa-isa.
Ang mga mata nila ay naghahanap ng detalye. Tumigil ako mismo sa bakod. Pagpapasensya na po sa abala, malinaw kong sabi. Si Ricardo, ang inyong dating matagumpay na direktor, ay naaresto po ng pulisya dahil sa kasong pandaraya sa kumpanya, 3,500,000 piso ang nawawala. At ang babaeng sumisigaw kanina, iyon po ang kanyang kasintahan. Sila po ay nagkasabwat para gamitin ang perang iyon sa luho nila, habang ako, nandito lang sa bahay na ito, sinusubukang itago ang kahihiyan nila. Narinig ko ang mga paghinga ng pagkagulat. Korupsyong pala. Tama po. At ang bahay na ito, at lahat ng laman nito, ay pag-aari ko at ng pamilya ko. Walang isang sentimo na ibinigay si Ricardo. Kaya kung minsan siya naging mayabang sa inyo, humihingi ako ng paumanhin. Baka po iyon ang paraan niya para itago ang kanyang mababang pagtingin sa sarili. Tumango sila. Nakita ko ang simpatya. Ang dating tingin nila sa akin ay nagbago. Si Ricardo ay hindi na ang matagumpay na kapitbahay, isa na siyang taong ikinahihiya. Lakas lang ng loob, Maria, sabi ni Mang Enrique. Kung kailangan mo ng testigo sa kalokohan niya, nandito lang kami. Umiti ako ng bahagya. Maraming salamat po. Nang makabalik ako sa loob, ang lahat ay nagsimula ng kumilos. Nakaupo si Don Arturo, nakikipag-usap sa telepono, malamang ay inaayos na ang mga kasunduan para sa kumpanya. Si Atchery Ben ay abala sa pag-aayos ng mga papeles. Ang aking pagod ay nararamdaman na. Ang pag-iyak ko ay naubos na. Ngunit ang pakiramdam ng katarungan ay nagbigay ng kaunting lakas. Sa mga nakikinig pa rin hanggang dito, kung ramdam nyo ang bigat ng aking pinagdaanan, baka pwedeng mag-comment ng isa sa ibaba. Ang inyong presensya, kahit sa sulat, ay malaking tulong para maisalaysay ko ang huling bahagi ng kwentong ito. Nang matapos ang legal na usapan at nang umalis na ang mga pulis kasama si Ricardo at Carla, umupo ako sa hagdanan ng porch sandali. Ang pakiramdam ko ay pagod, hindi dahil sa laban, kundi dahil sa tindi ng pagpapatupad. Nararamdaman kong dapat ko nang linisin ang lahat. Hindi lang ang pangalan ko, kundi pati ang pisikal na espasyo ko. Tinawag ko si Atchoy. Ben, tawagan mo ang isang kumpanya ng paglilipat. At kailangan ko ng isang junk dealer. Ano po iyon, Maria? Tanong niya, alam na ang boses ko ay hindi na nagbibiro. Gusto kong mawala ang lahat ng gamit ni Ricardo sa bahay na ito ngayong gabi. Ang mga damit niya, sapatos, koleksyon niya ng mga action figure na iyon, ang mga golf clubs niya, lahat. Ayokong makita ni isang bakas niya rito paggising ko bukas. Huminto ako sandali. At ang mga gamit sa master bedroom. Itapon ninyo lahat. Sunugin ang kutson. Napatigil si Atchoy. Ben, sunugin, Maria. Nakakadiri na matulog sa lugar kung saan niya ako ipinagkanulo. Isang oras ang lumipas, bumalik ang ingay sa bahay, hindi na tensyon, kundi ingay ng mga trabahador. Ang mga mamahaling suit na minsan niyang inalagaan na parang sanggol ay itinambak sa mga kahon. Ang mga sapatos niyang makintab ay basta na lang ibinato sa likod ng van. Napaka-satisfying, alam nyo, ang makita ang mga simbolo ng kanyang kayabangan na tinatrato na parang mga ordinaryong basura. Nang lumubog na ang araw at dumilim na ang kalangitan, muling tumunog ang doorbell. Hindi na ito bisita. Sa video portero, nakita ko ang mukhang pamilyar, katulad ng kay Ricardo, mayabang pa rin, hindi natuto. Si Laura, ang kapatid niya. Tita Elena, hayaan nyo na si Atchoy. Ben ang umayos dyan, sabi ko kay inay na nag-aalala. Hindi na kailangan, maiton na ang huling yugto. Tatapusin ko ito ng mag-isa. 6 na buwan na ang lumipas. Ang tunog ng aking stiletto heel sa granite floor ng Valero Conglomerate ay nagbigay ng matatag na ritmo. Ang mga empleyado na aking nadadaanan, yumuyuko at mumingiti ng may paggalang. Magandang umaga po, Ma'am Maria. Magandang umaga, bati ko, nakangiti ng matatag.
6 na buwan lang ang nakalipas, isa akong housewife na nag-aalala sa budget ng grocery. Ngayon, ako si Maria Valero, ang Chief Operating Officer ng Valero Conglomerate na namamahala sa libu-libong tao. Ang pagbabago ay hindi madali. Ngunit ang sakit ay ang pinakamabisang guro. Pumasok ako sa pribadong elevator para sa mga ehekutibo, pinindot ang ika-negatibo 4 na pupalapag. Ang salamin ay nagreplekto ng aking imahe, isang nakasuot na puting blazer, ang buhok ay pinaikli na bob cut, at minimalist makeup na nagpatingkad sa aking mga matang matalas. Ang dating Maria na malabo at payat ay wala na. Pagbukas ng elevator, tumayo na agad ang sekretarya ko, si Maya. Magandang umaga, Ma'am Maria. Mahigpit ang inyong schedule ngayon. 10 o'clock ang quarterly evaluation. Tanghalian kasama si Kim Elio ng Adya Corp. At sa hapon, pagbisita sa bagong planta. Salamat, Maya. Ihanda mo ang mga dokumento sa meeting ko sa 10 sa mesa ko, sa loob ng 5 minuto. Pumasok ako sa aking opisina. Malawak ang glass wall nito, tanaw ang skyline ng Metro Manila. Parang mga laro ang bloke ang mga gusali mula rito. Iniwan ko ang bag ko, umupo sa komportableng leather chair at huminga ng malalim. Ito na ang mundo ko. Isang mundong pinahahalagahan ang kakayahan ko, naririnig ang boses ko, at kinikilala ang aking pagkatao. Bandang 12:00, bumaba ako sa restaurant ng katabing hotel para sa tanghalian. May naghihintay na doon. Nakasuot siya ng light blue shirt na nakarolyas ang manggas, mukhang relax pero elegante. Nagbabasa ng libro habang nagkakape. Pasensya na sa paghihintay, Leo, bati ko. Isinara ni Leo ang libro at tumayo ng may malawak na ngiti. Huwag kang mag-alala, Maria. Kakadating ko lang 10 minuto ang nakalipas. Bukod pa, isang karangalan ang maghintay sa isang abalang tulad mo. Si Leo ay bagong business partner ng kumpanya. Matalino, hindi mayabang, at ang pinakaimportante, alam niya kung sino ako mula sa simula. Hindi siya natatakot. Sa katunayan, madalas niya akong hinahamon sa mga business debate na puno ng sigasig. Ang relasyon namin ay purong profesional at pagkakaibigan, ngunit hindi ko isinasara ang pinto sa posibilidad ng higit pa. Gusto rin siya ng mga magulang ko. Kumusta ang proyekto sa Cebu? Tanong niya habang kumakain kami. Ayos naman. Mahusay ang team mo, sagot ko. At tungkol sa expansion proposal, sumasang-ayon ako sa pangatlong punto, pero kailangan nating repasuhin ang budget. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa trabaho, may halong tawanan at biruan. Nakakapresko. Makipag-usap sa isang taong kasing talino ko, na hindi nakakaramdam ng banta sa aking kaisipan, o nakikita ako bilang isang bagay lang. Pagkatapos kumain, nag-alok si Leo na ihatid ako pabalik sa opisina dahil nasa Taller ang sasakyan ko at may personal appointment ang driver ko. Habang nasa biyahe, na-traffic kami sa isang intersection. Sa gilid ng kalsada, may mga local bar na nagbebenta ng murang pagkain. Hindi sinasadya, napatingin ako sa isang tapas bar na siksikan. Sa likuran, malapit sa kanal, isang payat at mukhang pagod na lalaki ang naghugas ng mga pinggan. Nakasuot siya ng lumang damit na may butas sa balikat at maruming maong. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Ang kanyang mukha ay mukhang mas matanda sa kanyang edad. Pinapagalitan siya ng may-ari ng bar, isang matabang lalaki. Kumilos ka, tao. Mas mabagal ka pa maghugas kaysa sa kabayo ng masama. Ibabawas ko sa sahod mo. Ang lalaki ay yumuko lang, sumusunod. Nang itaas niya sandali ang kanyang tingin para punasan ang pawis niya, gamit ang likod ng marumi niyang kamay, huminto ang tibok ng puso ko. Si Ricardo. Ang dating mayabang na direktor, si Ricardo ay maihitsurang kaawa-awa. Payat, malalim ang mga mata at ang balat ay sunog at maitim sa araw. Para siyang tao na kinain na at iniluwa ng buhay. Malamang ay nakalaya siya sa probation o third degree, ngunit dahil sa criminal record,
walang kumpanyang gustong kumuha sa kanya. Ang natitira niyang buhay ay ang mabuhay araw-araw bilang isang alipin. Ang karma, ginawa ang trabaho nito ng perpekto. Hindi ko namalayan na nagtagpo ang aming mga tingin. Ang marangyang sasakyan ni Leo, na may tinted windows ngunit malinaw mula sa loob, ay nagbigay daan kay Ricardo upang makita ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ako, nakaupo sa komportableng European sedan, nakasuot ng mamahaling damit at nagniningning. Nakita niya si Leo sa tabi ko, nakangiti. Tila huminto ang oras. Sa mata ni Ricardo, nakita ko ang halo ng matinding hiya, mapaminsalang pagsisisi at masakit na pag-alala. Binitawan niya ang hawak niyang plato na bumasag sa sahig. Pest! Isa na namang plato. Ibabawas ko iyan sa sweldo mo, sigaw ng may-ari habang tinataktak siya sa balikat gamit ang maruming basahan. Hindi na ininda ni Ricardo ang suntok. Patuloy niya akong tinitingnan. Dahan-dahan ang paggalaw ng kanyang mga labi, para bang bumubulong siya ng sorry, o baka naman Maria. Tila gusto niyang tumakbo patungo sa akin, ngunit ang hiya ang nagpako sa kanyang pwesto, nakabaon ang paa sa putik ng kalsada. Maria, ano ang tinitingin mo? Tanong ni Leo, napansin ang aking katahimikan. Bahagya akong napaigtad. Dahan-dahan kong inalis ang aking tingin. Isinara ko ang bintana ng aking puso, tulad ng gusto kong isara ang bintana sa nakaraan na iyon. Wala na akong galit, tanging malayo na awa na lang ang nararamdaman. Natanggap na niya ang parusa niya. Ang buhay niya ngayon ay impyerno na nilikha niya mismo. Wala iyon, sagot ko ng mahinahon, nakatingin sa harapan. May nakita lang akong taong nakilala ko sa ibang buhay. Nagberde ang ilaw. Dahan-dahang umusad ang sasakyan ni Leo, iniiwan ang mababang bar, iniiwan si Ricardo na nakatayo pa rin sa pagitan ng mga basag na plato at mga tira-tirang pagkain. Pinapanood ang kanyang kinabukasan na papalayo magpakailanman. At si Carla? Ang huling balita na nakuha ko kay Atty. Ben ay sumali siya sa isang pyramid scheme, desperado para sa pera matapos makumpiska ang lahat ng luho niya. Ngayon, isa siyang takas sa batas sa ibang syudad, nabubuhay sa takot at hinahabol ng utang. Ang mag-asawang minsang naramdamang sila ang nasa tuktok ng mundo, ngayon ay magkawasak sa kailaliman. Sumandal ako sa komportableng upuan ng kotse. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa aking mukha. Leo, tawag ko. Gusto mo bang maghapunan sa bahay namin ngayong gabi? Magluluto si Tita Elena. Hindi para sa akin, sabi ko, umiti ng matatag. Siyempre, hindi ko tatanggihan ang paela ni Elena, sagot ni Leo, ang mukha ay sumasalamin sa kagalakan. Anong oras? 7:00, sabi ko, umiti. Ang kotse ay bumilis patungo sa makintab na financial district. Hindi na ako lumingon pa sa likuran. Ang nakaraan ay salamin sa likod. Titingnan mo lang paminsan-minsan para hindi ka maaksidente. Pero ang tingin ay dapat nakapako sa harap, sa daan na nakabukas, puno ng pag-asa. Ang dating Maria ay patay na. Ang bagong Maria, nagsisimula pa lang mamuhay. At sa pagkakataong iyon, habang papalapit kami sa opisina, naintindihan ko ang pinakatunay na aral. Ang pagpapatawad ay isang regalo mo sa sarili mo, hindi sa kanila. Ang katarungan ay minsan, kailangan mong gawin ng ikaw mismo ang maghatid. Ang buhay ay nagpapatuloy. At ngayon, ang akin ay sa wakas ay akin na. At iyan na po ang katapusan ng aking pagbabangon. Ang init sa mukha ko kanina, habang papalayo na ang sasakyan ni Ricardo, ay hindi na galit. Hindi na rin po kasiyahan. Isa na lang lamig. Isang matinding pagtanggap na ang mga taon na ibinigay ko ay hindi na maibabalik. Wala nang panalo o talo dito, mahal. Mayroon lang ang paghinga ulit. Kung sa inyong puso, may bahagi kayong naantig sa aking pinagdaanan, sa hiya, o sa aking pagtahimik, hayaan nyo akong maramdaman iyon. Walang kailangang sagutin, wala ring kailangang ipaliwanag.
Ang pagbabahagi ninyo ng inyong damdamin, kahit sa isang maliit na paraan lang, ay sapat na para maramdaman kong hindi ako nag-iisa sa mga kwentong ganito. Kung nais ninyong marinig pa ang mga kwentong pinakinggan ko sa dilim, at maramdaman kung paano ko hinarap ang mga unos na iyon, sana isamahan nyo ako sa susunod. Mag-subscribe na lang kayo kung sakali. Ito ang aking paraan ng pagtahimik at pagpapalabas ng katotohanan. Sa channel na ito, Tahimik na Ganti. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.